Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Removal from office at number 2, disqualification from holding public office. Sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yon sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, syempre nare-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila, pero ito po kasi yung nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan, ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, rerespetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 at Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito, yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa, kasi pag nilitis si Vice President Sara, tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na
Kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office. At number two, disqualification from holding public office. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng ipasawang bahala na lang kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko, hindi ito laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang Pangulo. In all of these accusations, ano bang level of accountability niya bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadoutplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang Pangulo, which of course now that it has reached the impeachment it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika. Although this is they always say, while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process. And the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions. Thank you, Thank Dwight. you po, thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpinin niyo raw po yung mga bank accounts niya, no, ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil ang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito ay masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito ay dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Yung sa impeachment po, since it's not yet guaranteed that the trial will proceed, since it depends on the Senate, are you in the event na wala pong mangyaring trial, or syempre hindi natin sigurado anong mangyayari sa 20th Congress pa, pending the elections, are you looking at filing cases, criminal cases, against the Vice President instead, given that you believe that she committed high crimes? Is that on the table? Because I believe yung mga cases na pumapasok yung mga allegations nyo, ang penalty po doon ay perpetual disqualification sa public office. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until
ma-remove siya from office dahil yun lang po yung way eh. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, doon lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. In a case, no, although tayo, sabi nga ng sinabi ni Chair Joel, no, we're of the opinion that it should be done immediately, based on the plain reading of the constitutional provision, plain language of the Constitution. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayong 19th Congress. Wala hong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit ho magpalit ng senador, katulad ho sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing kahit na iba ho ang mga senador, sa korte na iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi ho natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat ho ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So I don't think it's a question kung matutuloy ang trial, hindi. Matutuloy po ang trial, hindi po option ng Senado kung itutuloy nila hindi. Ang tanong na lang itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eloisa Oreza, hindi na nakatiis, now they express their real motives outright. So it is not really about unlawful accusations they have for the VP, it is really about the presidential seat in 2028. Pahayag naman ni Richie Alfork, the more they put hatred to the people, to the person where the people whom they love, a people power will be soon materialize. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Vilma Villanueva, you want her to be disqualified because she is a real honest sincere public servant, a clear threat to your crooks ways in the government. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.